Naka-live ka na bro Eric, nakita ko na. Walang birthday sa Kristiyano. Ayan. Okay. Stop. Okay, maraming salamat po, Eric. Ngayon po, papatunayan ko po, no, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, o anumang pong oras mayroon po kayo. Nais ko pong ibahagi yung kung bakit hindi po kami naniniwala na itong pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay isang makakristyanong kaugalian. Sapagkat sa Biblia po, ang iniulat po ng Biblia na mayroon talagang nag-birthday. At hindi po naging maganda ang resulta. At kapansin-pansin po dito, mga pagano po ito. No? Kaya hindi po ito makakakristyano. Yung dalawang taong tinutukoy ko, no? Mamaya po sabihin natin si Paraon at itong si Herodes. At nagbunga ito ng pagpugot ng ulo dahil sa kahilingan lang sa kanila na yun ang irigalo sa kanilang kumpleanyo o kapanganakan o araw ng kapanganakan. Ano ba itong araw ng kapanganakan? Ano yung kahulugan nito? Itong birthday. No? Madalas po, pangkaraniwan na po sa ngayon, ay kagaya nitong ating kausap dito ngayon, no? Birthday boy. Mahilig to sa birthday. No? Kaya kami tinutilig sa niya bakit hindi raw kami nagbe-birthday. Take note, no? O, sa kapakinabangan po ng ating tagapakinig. Nagbe-birthday po kami, hindi po maiiwasan yung araw ng aming kapanganakan. Pero hindi po namin sineselebrate o ipinagdiriwang. No? Hindi po namin maiiwasan yan. Sasapit ang araw ng kapanganakan. Pero bakit kami hindi namin ito ipinagdiriwang? Sapagkat ang araw ng kapanganakan, no, taon-taon, sa iba, pinagbe-birthday na yun, lalo sa isang bata, ipinagdiriwang niya sa pamamagitan ng isang salo-salo at pagbibigay pa nga ng regalo. At masasabi ko na hindi po ito makakasulatang kaugalian. Take note, ulitin ko po ulit, no? Hindi ito makakasulat ng kaugalian. Kasi po, no, dito sa Genesis 20, chapter 40, 20 hanggang 22, no?
ang pagbanggit dito ng pagdiriwang ng kaugalian sa kapanganakan o pagbe-birthday, ay sabi ko nga dalawa lang ang nag-birthday, dalawang tao ang nag-birthday sa Biblia o nag-celebrate ng birthday at hindi pa naging maganda ang resulta. O basahin natin itong unang pangyayari na nag-birthday. Sa Genesis chapter 40, no? Genesis talatang 40, 20 hanggang 22, ganito po ang sabi. At nangyari ng ikatlong araw na siyang kapanganakan kay Paraon. Kaya siya naghanda ng isang salo-salo at ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro. Datapot ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin niya. So, sa birthday niya, may ipinapatay siya. Yung puno ng magtitinapay, yung kanyang panadero. So, hindi maganda ang naging bunga ng selebrasyon ng kanyang kapanganakan ni Paraon. Ito pa po ang isang pangyayari. Mateo, Kabanata 14, sa isang ganjis. Ito pa yung isang nag-birthday. Nang ipagdiwang ang araw ng kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw ang anak na babae ni Herodias. Ano pat sa tuwa ni Herodes, ay ipinangako niya na may sumpa na ipagkakaloob sa kanya ang anumang hingin nito. So may birthday, may wish, may kahilingan kung anong gusto, no? Tuloy natin basa. Kaya't ito sa udyok ng kanyang ina ay nagsabi, ibigay mo sa akin ang isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Kaya pinag-utos niya na pugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. So masama ang naging bunga ng pangalawang nag-birthday sa Biblia. No? Si Herodes. Pinapugutan ng ulo si Juan Bautista. Yan ang dalawang ulat sa Biblia na nag-birthday. Parehong masama ang ulat. No? So lahat na nakasulat sa Biblia ay may kadahilanan. Batay dito sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Naunawaan namin mga saksi ni Jehovah na hindi sinasang-ayunan ng salita ng Diyos ang pagdiriwang ng kapanganakan o kaarawan. Bakit? Sapagkat itinataas natin ang ating sarili, hindi ang Diyos. Yung kredito nasa atin. Kaya minamalas namin ang aming kapanganakan bilang pangkaraniwang araw lamang na nagdaan sa aming buhay. At ganyan din ang pangmalas ng mga sinaunang Kristiyano. Noong kapanahunan ng Biblia, walang ulat na nagdiwang sila ng birthday. Kasi itong pagdiriwang ng kapanganakan, malayo sa paniwala ng mga Kristiyano noong panahong umiiral noong unang siglo. Dito sa aklat na The History of the Christian Religion and Church during the 3 First Centuries, Nuevo York, 1848. Isinalin ito ni Henry John Rose Augustus Neander sa page 190. Sa Tagalog, ganito po ang pagkakasalin. No? Ang pagdiriwang ng kaarawan ay itinuring ng mga Hebreo nitong huli bilang isang bahagi ng maka-idolatrosong pagsamba. Isang pamalas na lubos na pinatutunayan na kanilang nasaksihan sa karaniwang mga pagdiriwang na nauso noong mga panahong iyon. O ito pa ang sabi ng Imperial Bible Dictionary ng Londres, 1874. Ang sabi nitong publisher dito, si Patrick Fairbairn, tomo 1, page 225. Kaya noong palasak yung pagdiriwa at kaugalian ng araw ng kapanganakan o kumpleanyo o pagbe-birthday. Kaya ang sari-saring kaugalian ng mga tao sa pagdiriwang nila ngayon ng kanilang birthday ay may napakahabang kasaysayan. Ang pinagmulan nito ay nag-uugad sa daigdig na salamangka sa reliyon. Ang mga kaugalian, halimbawa ng pagbati, pagreregalo, pagdiriwang noong sinaunang panahon, pati na ang kandilang sinisindihan ay nilayon upang ang pagdiriwang ng birthday o kaarawan ay ipagsanggalan mula sa mga demonyo at upang matiyak ang kanyang kapanatagan sa susunod na taon.
Hanggang noong ika-4 na siglo ay tinanggihan ng mga sinaunang Kristiyano ang pagdiriwang ng kaarawan, sapagkat minamalas nila ito bilang isang pagano kaugalian. Ayon yan dito sa magazine Sit and Wit, no? Ng Abril 1, 1981, page 4. Ito pa. Ang mga Griego ay naniniwala na bawat isa ay may nagsasanggalang na espiritu o demon na naroon na siya isilang at na nagbabantay sa kanya habang buhay. Ang espiritong ito ay may mahiwagang kaugnayan sa Diyos na katapat ng araw ng kapanganakan ng isa. Ang mga Romano ay nangahawakan din sa palagay na ito. Ang paniniwalang ito ay napalakip at nasasalamin sa paniniwala ng mga tao sa Anghel de la Guardia, sa Inang Encantadia at sa Santong Patron. Ang kaugalian ng mga cake na may sinding kandila ay nagsimula sa Griegong kultura. Ang mga cake na pulot-pukyutan na hugis buwan at may mga sinding kandila ay inihahandog sa mga dambana ng templo ni Artemis. Ito po si Artemis, paganong Diyos po ito. Ang mga kandila ng kapanganakan ayon sa alamat ay nilalaki pa ng pantanging salamangka ukol sa pagkakaloob ng mga kahilingan. Ang mga sinindihang kandila at ang mga handog na susunugin ay may pantanging mahiwagang kahulugan mula nang magtayo ang tao ng dambana at sa kanyang mga Diyos. Kaya ang mga kandila ng kapanganakan ay isang parangal at pagbibigay galang sa sanggol na nagdiriwang ng kaarawan at upang magdala ng mabuting swerte at kapalaran. Ang mga pagbati sa kaarawan, kagaya ng happy birthday at mga kahilingan ukol sa kaligayahan ay isang likas na bahagi ng kapistahang ito ng kapanganakan. Sa pasimula, ang paniwalang ito ay nag-uugat sa salamangka at mahika. Ang mga pagbati sa kaarawan ay may pwersa ukol sa mabuti o masama, sapagkat ang isa ay napapalapit sa daigdig ng mga espiritu sa araw na ito. Yan po ay galing sa The Lore of Birthday ni Rap Adeline Linton, page 8, pahina 18 hanggang 20. Yan. Yes, Mr. Moderator, ready. Unang tanong ko, alam mo ba yung paksa natin, Jumong? Oh yes, ang liwanag naman na sinasabi ng paksa eh. Walang birthday sa mga Kristiyano, hindi nagse-celebrate ng birthday ang mga Kristiyano. Oh, yun ang paksa. Liwanag, bro. Pakibasa yung paksa, Jumong, kung ano yung paksa natin. Ang liwanag ito sa type pa ni tinaype pa ni Bro Eric dito sa kanyang live. Sabi to, walang birthday sa Kristiyano. Oh, yun ang paksa, bro. Ang liwanag yung paksa. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong ko. Doon sa pinapahayag mo, may sinasabi ka ba na may pagdiriwang sa kaarawan?
Wala nga nag-birthday na Kristiyano eh. Meron nga akong iniulat dito. Dalawa yung nag-birthday na iniulat ng Bible. Objection, Mr. Awit, Moderator. sumasagot po ako. Sumasagot po ako. Objection ako, objection. Hindi mo kasi sinabi kanina, bro eh. Hindi mo kasi sinabi kanina na ang objection. Ang objection ko, kung may nailatag ba siya na sa nilatag niya patungkol sa kaarawan. Hindi ko tinanong sa Kristiyano or etc. na bagay na sistema. Tinanong ko doon sila nilatag niya kung may nailatag ba siya patungkol sa kaarawan. Hindi ko tinanong kung saan naka-specific. Doon lang sa nilatag niya kung may nailatag ba siya patungkol sa kaarawan. Mayroon o wala? Mr. Moderator, counter. Yes, sa presentasyon ko po, ipinakita ko po, no, puro to lahat tungkol sa kaarawan. At pinatunayan ko, batay sa aking presentasyon, na wala isa man na mga Kristiyano ang nagdiwang ng birthday, kundi mga pagano, hindi mga Kristiyano ang nagdiwang ng birthday. Kaya siguro nagbe-birthday siya, hindi siya Kristiyano. Ngayong umaangal siya, wala raw ako nailahat, puro paglalaan niya, puro presentation nga ako tungkol sa birthday. Objection, Mr. Moderator. Nag-add na yung kalaban ko eh. Yes or no lang ang yes or no lang ang hiningi ko. Yes or no. Dami na niyang add eh. Next question ko. Doon sa nilatag niya, may nilatag ba siya patungkol sa kaarawan? May nilatag, yes or no? Yes, may nilatag ako tungkol sa pero hindi po mga Kristiyano yung nag-birthday. Yun po ang maliwanag sa presentation ko. Kasi ang paksa natin, walang birthday sa Kristiyano. Sino yung nag-birthday? Ayon doon sa aking presentasyon, 2 tao. Pareho pang hindi Kristiyano. Kaya tama yung pagiging afirmatibo ko. Next question. Doon sa reference na nilatag mo patungkol sa kaarawan, saan dokumento mo yun nakuha mo? Sa Bible ng mga Kristiyano or sa kasulatan ng hindi Kristiyano? Both. Meron akong secular reference libro at meron din akong Bible text may kaugnayan sa birthday. Mr. Moderator, concern lang, Mr. Moderator, objection. Pagbati. Objection, Mr. Moderator. Sorry. Yes, Mr. Moderator, mayroon po akong objection. Ang concern ko po, sana po pinatatapos yung aking 20 seconds na pagsagot kasi ini-interrupt niya po ako lagi. Sana po pag umulit po siya, bigyan niyo po siya ng penalty para po madala. Kasi debate po ito eh. Counter objection ako. Opo, nananawagan po ako sa admin ng DevCom, pakisipa lang po yung mga tsuwa-tsuwarera po rito. Kasi naiistorbo po nila kami.
Kanina pa po bago mag-start ang debate, sinabihan na po sila. Pakisipa na lang po. Pakisuyo kasi matigas po ulo eh. Counter-objection ako, bro. Counter-objection ko, bro Eric, sana hindi siya mapagbintang sa akin na siningitan ko siya kasi nag-handle ako sa time ng moderator. So, sana naman marunong din siyang mag-handle sa time ng moderator at hindi niya ako pagbintangan na kung ano-ano. Dahil hindi naman ako sumingit. Okay, question. Doon sa nilatag mo kanina, sinabi mo, may nilatag ka patungkol sa Karawan. Ngayon, ang tanong ko, saan mo nakuha ang dokumento na yon? Kasi nakita ko kanina sa Abay, meron po kami JW Library. Madali lang po sa akin kumuha ng mga reference, secular reference at maging mga talata sa Biblia. Kaya nga po bago po magsimula ang debate, sabi ko po, fully equipped na po ako. Kaya nga po ako na po yung naging afirmatibo. Ang problema mo, lumaban ka. Nasa dilema ka ngayon. Next question. May mabasa ka ba sa Biblia na nakasulat na pinagbawal sa mga Kristiyano ang pag-celebrate ng birthday? Mayroon o wala? Wala pong letra por letra na bawal kayong mag-birthday. Sabi ko nga po kanina, ang nag-birthday lang po na iniulat sa Bible, hindi po mga Kristiyano. Hindi po sila Kristiyano. Dalawang tao po yun. Si Paraon at si Herodes. At naging masama ang resulta. Parehong may nagbuwis ng buhay. Yun po yung sinasabi ko kanina. Wave na, Mr. Moderator. Wave mo na. Enough na sa akin yung sagot niya na wala siyang mabasa na pinagbawal ng Kristiyano na i-celebrate yung birthday. So, enough na yan sa akin. So, wave ko na yung cross-examine ko sa kanya. Meron pa po ako di ko pa po kasi tapos yung 20 seconds ko eh. Tapusin ko muna para po sa ano. Okay po. So, pwede ko po bang tapusin yung aking nabitin na 20 seconds? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Pumasok ako, nagsalita ka na, nag-next question ka na. Hindi, wala na po siyang tapos na siyang magtanong pero hindi pa po ako tapos sumagot. Wini-wave ko na yung oras ko, Mr. Moderator. Ay, po yung wini-wave niya, hindi pa po ako tapos sumagot, Mr. Moderator. Problema niya po yung bakit niya winave, hindi pa ako tapos sumagot, kaya tatapusin ko po muna. Objection ako. No, objection ako, Mr. Moderator. Nasa rules po natin yan, Mr. Moderator. Hindi ko po siya kinakausap, ikaw po yung kinakausap ko. Mr. Moderator, objection lang. Pakinggan mo yung objection ko, paliwanag. Pwede ba? Sa time na ito, time ko to para sa cross-examine niya, Mr. Moderator. For purpose. Time ko din po ito. Meron po akong 20 seconds, Mr. Moderator. Karapatan ko po yan, kahit nag-wave po siya. Patapusin niyo ako. Okay. Sa ginawa kong pag-wave sa oras, wala na akong tanong, Mr. Moderator. At time ko yon, so wala na din siyang dapat isagot kasi wala akong na ibuklod na tanong. So wala siyang time na magsagot. So wini-wave ko na yung time ko niya kasi nakuha ko na yung sagot niya. Wala po akong pakialam kung winave niya. Ang punto ko po, batay sa rules, tapusin ko yung 20 seconds ko na pagsagot. Ngayon, nasa kanya, kung winave niya, wag niya pakialaman yung karapatan ko na tapusin yung 20 seconds ko. Okay, salamat no para sa birthday boy, no. Wala nga tayong mababasa na wag kayong mag-birthday, pero wala rin po tayong mababasa na magsipag-birthday kayo. So quits lang, kaya wag hanapan niya ako ng letra por letra. Ang letra kasi nakamamatayan. Kaya next time, wag kang maghanap ng letra por letra. Okay, salamat po. Thank you.
Yes, ready. So, position, salamat bro. So, ang position ko ngayon, gibain yung tema na, yung paksa na. So, well, nakuha ko din ang posisyon ko talaga na gigiba sa tema niya at siya na mismo ang nagpatotoo na wala siyang mabasa na pinagbawal ng mga Kristiyano na i-celebrate yung birthday. O, sige. O ano pa? Wala na akong dapat i-ano pa. Kinikis close ko na tong Mr. Moderator. Hindi ko na papahabain pa ang argumento ko sa pagtindig ko. Siya na mismo, giniba niya mismo yung tema niya. So, wala akong ilatag dito at may sa mamaya sa conclusion ko, hindi ko na pa kaya nasabi ko, hindi ko na pabain to kasi basag na siya sa kanilang stand. So, kaya negative ako dito eh. Wala akong ititindig dito, gigiba lang ako sa stand nila. So, siya na mismo gumiba sa stand nila. Mamaya, babasahin ko talaga yung talata na ipagdiriwang ang bawat kaarawan. Hindi nila alam yan eh. So, hindi na alam ng kausap natin. So, yun, naipit ko din siya at sa bandang huli, puro siya agree at umagri din siya na walang pinagbawal sa Biblia na ipagdiriwang ng mga Kristiyano, pinagbawalan ng mga Kristiyano na pagdiriwang ng kaarawan. So, ibig sabihin, yung katuruan nila, unbiblical yun kasi walang nakalagay sa Biblia. So, ibig sabihin, walang katotohanan ang aral niya na hindi pwedeng mag-birthday. Yun lamang, Mr. Moderator, para matapos kami kaagad kasi tapos na siya. Salamat, Mr. Moderator. Wave ko na yung time ko. Tapos na ang time. Wave ko na yung time ko, Mr. Moderator, kasi inaano ko na yung conclusion ko. O, pwede na po ba ako magtanong, Mr. Moderator? Dahil tapos na siya sa presentation niya. Mr. Moderator? Hello? Mr. Moderator? Nawala si Natulog Mr. yata. Moderator. Hintayin lang. Baka uminom ng tubig si Bro Eric. Baka akala niya matagal lang presentation ng John Rel. Nagulat yung moderator eh. Hintayin. Wave na yan. Wave na yan bro. Sa conclusion na ako ubusin yung oras ko. Sa rebuttal, sasabayan ko siya sa rebuttal pero sa kanya lang na. Nakuha ko na yung gusto kong nasagot na gusto kong makuha sa kanya. Wave na yan. Already na po. Mr. Birthday Boy, Junril, Yes. alam mo po ba yung pinasok nyo kung ano yung tema? Yes, alam ko at yun yung Ano sinagot po yung mo na tema natin? Opo, ano po yung tema natin? Pwede po malaman. Patunayan mo na hindi pinag-utos ng mga Kristiyano na mag-celebrate ng birthday. Ang liwanag po dito, sabi walang birthday sa Kristiyano. Okay po, Mr. Moderator. Salamat po. Next question. Meron ba tayong mababasa na mag-birthday kayo? Sa amin, kasi tradisyon na namin yan, sa pagkatao namin, binigyan namin ng halaga na yung pag-birthday talaga, ay importante yan kasi tanda na yan ng pagpanganakan mo. So, mayroon kaming aral niyan
Pero out of topic na tayo kung Okay, ulitin ko po ipapasok yung mo. tanong. Gawin natin categorical, no, para maliwanag yung tanong. Meron ba tayong mababasa na sinasabi mag-birthday kayo? May mababasa ba o wala? Yes or no? Categorical. Next question, Mr. Moderator. Hindi ko po narinig yung sagot niya, Mr. Moderator. So hindi siya sumasagot sa categorical kung yes or no. Okay, ito tanong. Marunong ka ba makipagdebate? Next question, Mr. Moderator. Okay. So pinapatunayan mo ngayon na dahil walang mababasa na wag kayong mag-birthday at wala rin magbabasa na mag-birthday kayo. Ano ngayon ang ipinakikita ng pananalita mong next question? Kundi pinakikita lamang ito ang kawalang alam mo tungkol sa sinasabi ng Biblia. Yes or no? Ikaw po ang nagpapatunay na walang nakasulat na pinagbawal Objection, Mr. Moderator. Categorical lang ang tanong ko. Pakibigyan naman ng warning yan. Counter ako, bro. Objection ako, bro. Objection, hindi counter. Ang objection ko, bro, sa haba ng salaysay niya, dinidikit lang na ang yes or no, pero wala siyang point of questioning sa sinasabi niya. So, dinugtong lang niya ang yes or no sa sinalaysay niyang pang-atake ng personal sa akin sa mga salita niya. Yun yung counter, yun yung objection ko. Mr. Moderator, objection. Eto tanong ko. Kung biblical ang paniniwala mo na dapat mag-birthday, meron ka ba maipapakita sa kasulatan na nag-birthday na mga Kristiyano? Meron ba? Meron o wala? Yes or no? Mayroon mamaya sa conclusion ko. Mayroon mamaya sa conclusion ko at hindi ko ibibigay sa iyo sa panahon na ito. Mamaya titingnan mo na lang sa conclusion ko. Yan ang sagot ko. Okay, aabangan namin 'yan, no? So, maipapakita mo ba mamaya na letra por letra nag-birthday si ganitong Kristiyano? Yes or no? Mamaya ipakita ko sa iyo. So mamaya nga, may ipapakita mo na si ganito ay nag-birthday ng kanyang kaarawan at nagkaroon ng salo-salo. Yes or no? Mamaya ipapakita ko sa iyo. Objection, Mr. Moderator, hindi na siya sumasagot sa categorical. Yes, to Moderator. Sige. Yes, Mr. Moderator, ang inaantay ko po. Ang tanong ko po, categorical, hindi po mamaya. Hindi ko po matanggap yung sagot niya. Yes or no po yung tanong ko. Categorical po yung hinihiling ko na tanong. Tama. Opo, pero ang dami kong tanong, puro yes or no, puro sagot niya mamaya. Sana po, Mr. Moderator, maging aware po sana kayo pag categorical. Okay po. Ito po yung tanong ko. Maipapakita mo ba mamaya
Opo, pwede na po ba akong mag-next question, Mr. Moderator? May papakita mo ba mamaya, Mr. Birthday Boy, na may mga Kristiyano na nagdiwang ng kanilang kapanganakan? Take note, sila mismo ha, hindi yung ibang tao na nag-birthday sa kanila. May papakita mo ba na nag-birthday sila, itong mga Kristiyano, ng kanilang sariling birthday? Yes or no? Objection muna. Bago ko sagutin, Mr. Moderator, may objection ako. Ang objection ko, Mr. Moderator, 4 times na niya yan, the way of questioning. So, dahil next question na yan at may decision ka na dyan, so, gagawa siya ng ibang way of questioning. Sana makita din niya yung error niya, Mr. Moderator. Salamat. Mr. Moderator, objection! Nasa panahon siya ng cross-examination, sumagot siya ng yes or no, huwag siyang mag-side comment. Next question po ako. So mamaya ipapakita mo na may nag-birthday na mga Kristiyano sa sarili nilang kagustuhan. Pag hindi ba namin nakita mamaya, aaminin mo na sinungaling ka at talo ka na sa debating ito? Yes or no? Hindi ako aamin na talo ako. Aminin ko na talo ka dito sa debate na to. Kaya no ako. So, inaamin mo ngayon na wala kang maipapakita at pinag-iintay mo lang kami sa wala dahil wala ka naman talagang maipapakita na nagdiwa ng kanilang birthday. Yes or no? Hindi ko aminin yan sa'yo, kundi mayroon akong ipapakita sa'yo mamaya at sa oras na maipakita ko yon, talo ka na dito sa debate na to. So, maipapakita mo ba mamaya na letra por letra na itong Kristiyano na ito, sa sarili niyang kagustuhan, ay nagdiwang siya ng kanyang birthday? Yes or no? Mamaya ipakita ko yan, yes, ipakita ko yan mamaya sa'yo. At sa oras na mailatag ko na yon, aminin mo na talaga na talo ka na dito sa debate na to. Okay, sa oras na mailatag mo yan at wala naman kaming nabasa letra por letra na nagdiwang siya ng kanyang birthday, bahala na po ang tagapakinig kung sino ang nagkukwento lang dito. Ngayon, eto po tanong ko, no? Wala yata. Oh, may objection ako. Mamaya, Bro Reka, pagkatapos ng pagtanong niya, may objection ako. Bro Eric, saan ko ba ito? Okay na po, Mr. Moderator. Mr. Moderator, pwede ko na po ba ituloy yung pagtatanong ko?
Sige bro, salamat bro. Opo, na-interrupt po yung signal ko, Mr. Moderator. Opo, tatanungin ko lang po si Birthday Boy Junril. Marunong ka po ba makipagdebate? Yes or no? Oo, matalino ako, kaya nga hindi ka nakaisa. Okay po. Kung matalino ka, maipapakita mo ba dito na ang gagawin mong presentasyon ay hindi rebuttal, kundi purely presentation lang? Mamaya sa konklusyon, abangan mo. Hindi ko po tinatanong, Mr. Moderator, ang conclusion. Ang sinasabi ko po, presentation. Mamaya, makikita mo mamaya. So mga tagapakinig, no, kapag ka nakita natin nag-rebut itong ating kaibigan sa presentation pa lang, alam na natin na hindi ito marunong makipagdebate. Ito, pangalawang tanong ko, tanong ko uli. Paano mo maipapakita na mayroong nga nag-birthday ng mga Kristiyano? Aabangan natin mamaya yan. So ngayon, dahil gusto mo na mag-present, sige, i-wave ko na po ang oras ko para maipakita naman niya sa kanyang presentation. Take note ha, sa kanyang presentation hindi rebuttal. No? Na talagang marunong siya sa debate. Sige po, i-wave ko na po, Mr. Moderator, ang aking oras. Rebuttal na ba to bro? Rebuttal na. First rebuttal niya yun, no? So ito naman ang rebut ko sa kanya. Kung napansin nyo sa kalaban ko na ito, palagi talaga siyang naghihingi, no? So walang alam. Walang alam patungkol sa pinapaalam ng Biblia. Palaging saan makikita, may makikita ka pa. Ilang ulit na niyang tinanong, hindi lang 5 beses na ulit niya. Ang point of argo of questioning niya, line of questioning niya, inuulit niya, di ba? So, talagang hindi niya alam na may pinapaalam pala ang Biblia patungkol sa kaarawan. So, kagaya ng sagot sa kanya, mamaya ipakita ko sa iyo sa conclusion. Di ba? So, kung titingnan nyo, nasa negative position ako. Di ba? So, sana, out of present na siya sa kanyang pagka-negative. Di ba? Nabaliktad. Ako na yung hinahabol niya. Di ba? Napaka-legit. Natawa nga ako dito sa kausap ko eh. Nagtali-talinuhan lang pala to, hindi pala alam ang flowing of the debate. Nagtali-talinuhan lang pala to, natatawa lang ako dito sa the way of questioning niya. Ipalam ko lang yung kanuhan mo, the way of questioning niya, more of ad hominem, di ba? So hindi professional ang kausap ko. Akala ko kasi kinasahan ko akala ko kasi professional debaters to. Pero sa line of argo niya, sa line of questioning niya, sa line of emotional, sa line of behavior niya, makikita ko na unprofessional itong kadebate ko, di ba? Hindi niya kayang babasagin yung nakuha kong sagot sa kanya na sinasabi niya na walang pinagbawal na nakasulat na pinagbawalan ang mga Kristiyano na mag-celebrate ng Biblia at mag-celebrate ng birthday. Wala, sabi niya, wala daw na isulat. Walang makita na isulat. 'Di ba? So yun yung hinahabol niya sa akin. Pero last yun na nakuha ko sa kanya sa sagot niya. So siya na mismo gumiba sa tema niya. Nagiging affirmative siya. Nagiging negative na siya sa tema niya. So hindi niya alam ang pinapasukan. Itong kausap ko, hindi niya alam ang pinapasukan niyang gulo. Natawa na nga ako sa kanya eh. Wala na, bumaba na yung educational presence niya about sa debating form. Actually, naghahanap pa na ng tabla eh. Di ba? Kaya palaging sagot kayo kanina, next question ako, alam ko na, papunta ka palang pabalik na ako. Tatak mo yan sa isipan mo. At least kilala mo ngayon si John Drell kung paano siya haharap sa isang katulad mo. Di ba? Line of questioning mo pa lang, more of an hominem ka. It's not a professional debaters.
Nakakatawa ka. Line of argo mo pa lang. Hindi mo na nga napansin yung tema mo, hindi mo na nga naitindig. Giniba mo na nga yung tema mo. Iniiwanan mo na nga yung tema mo. Hindi mo ba napansin yan? Ngak-ngak ka lang ng ngak-ngak pala eh. Pambira. Sabi ko sa'yo, mamaya sa conclusion ko, ilatag ko sa'yo ang Bible verse patungkol sa kaarawan na yan. Na hindi mo pala alam na may pinapayag ang banal na kasulatan yan. Mamaya. Kaya nga, winiwave ko yung mga oras ko eh. Wala na. Ikaw na mismo nagpataob sa sarili mo. Hindi ako ha. Sa cross-examine, ikaw na mismo sarili mo ang pinapataob mo. Hindi ako. Kaya nga naghahabol ka na eh. Nakikita ko na sa way of questioning mo eh. Ulit-ulit na lang. Di ba? Gusto mong bawiin. Kakatawa ka. Yun lang Mr. Moderator para papasok na yung conclusion ko. Salamat Mr. Moderator sa pag-moderate. Wave ko na yung time ko. Hindi po. Ongoing po kayo, Bro Eric. Tuloy-tuloy po. Okay po siya. Apo. Bro, 7 or 10 minutes. Okay po, magtatanong na po ako batay doon sa kanyang ginawang presentation. Opo. Ang sabi ko po kanina, para sa tagapakinig, magsagawa siya ng presentation. So, nakita po ba natin yung kanyang presentation? Ngayon, tatanungin ko po siya. Mr. Birthday Boy, Junril, ano po yung ginawa mong presentation? Presentation po ba yon? Okay, sagot. Tapos ka na? Sagot ko. Hindi ako ang tatayo dito, kundi magiging negatibo ako sa positibo mo. 'Di ba? So, ano bang magiging positibo ba ang posisyon ko? Hindi, negative ako. Sisira ako sa tema na gusto mo. Ayun, nasira nga yung tema mo, 'di ba? Next question. So ngayon inaamin mo ba na hindi ka talaga marunong makipagdebate dahil alam mo ba, kahit na negatibo ka, dapat meron ka pong isinagawa na presentation o pagtitindig? Yes or no? Alam mo ba o hindi mo alam? Alam ko, ang pinasukan ko, kaya sabi ko sa'yo, mamaya sa conclusion ko, idilat mo ang mga mata at tainga mo kasi doon ko ilalatag ang perspective ko about sa tema mo na ikaw mismo ang mumali dyan. So para sa akin, wala kang alam sa debate dahil hindi ka marunong mag-presentation. Ang ginawa mo, nag-adumenim ka lang. Yan lang ang istilo mo. Nakakatawa ka. So ngayon, sino po ang mukhang kawawa dito na walang nailihad during presentation? Pag sinabi pong presentation, pagtitindig, sa ginawa mo, may naitindig ka ba? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Legit po ang tanong ko, Mr. Moderator, legit. Saan ba? Okay. Ang concern ko, Mr. Moderator, alin ba doon ang sasagutin ko? Yung ad hominem niya or yung inalance niya na questioning? Objection, counter, Mr. Moderator, objection. Batay po sa rules, kaya negative ka, kaya affirmative, dapat meron pong presentation. May laman ang presentation. Siya po yung nag-ad hominem. No? Ako sa umpisa, wala po, diretso latag po ako, nag-present po ako. No? Kasi marunong ako makipag-debate. So ngayon, pinatunayan nito na wala talaga siyang mailalatag kahit negative siya. Ang gusto niya lang, gumiba siya, wala siyang nagiba eh. Kaya sa rules pa lang, ang lalabag rules ito. Paano pang makikipag-debate ito sa conclusion kung sa presentation pa lang, palpak na.
O yun po yung objection ko, Mr. Moderator. Opo, ano po, Mr. Moderator, ano po ang itatanong ko sa kanya? Puro ad hominem lang yung kanyang presentation. Kaya po tinawag na presentation niya, meron pong pagtitindig. Wala po siya tinindig, Mr. Moderator. Paano ko po siya tatanungin? Pwede ko ba siyang tanungin sa kanyang ad hominem? Maayos po naman po akong kausap. Hindi naman po ako basta-basta isang debater lang na basta makaraos lang. So pinapakita ko lang sa tagapakinig natin kung gaano kawalang alam nitong aking kausap, may kaugnayan sa palarangan ng pakikipagdebate. Presentation pa lang, no, puro rebata lang ginawa niya. Wala siyang naitindig. Kaya dito pa lang talo na yan eh. Counter-objection ako. Counter-objection. Oo. Sana alam niya yung gawain niya, Mr. Moderator. Idiin niya sa akin yung tema niya. Ang resulta ngayon, humahabol na siya ng tabla sa akin. Sana alam niya yan sa sarili niya. Ipakain niya sa akin yung tema niya. Yun yung the way of argument. Okay daw, Mr. Moderator, paano magiging maayos yung aming usapan, Mr. Moderator? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Opo kayo po kinakausap ko, Mr. Moderator. Wala po ako talagang maitatanong sa kanya sa presentation kasi wala naman po siyang ginawang presentation. Nag-ad hominem lang po siya. Ngayon po, ito po tatanong ko sa kanya, Mr. Moderator. Lagi kong tinatanong sa kanya, alam mo ba yung pinasok mong pakikipagdebate sa tanghaling ito? Alam mo ba yung tema? Napatunayan mo ba bilang negatibo batay sa iyong sinasabing presentasyon? Nagiba mo ba yung afirmatibo batay sa iyong presentasyon? Dahil lagi niya sinasabi, talo na daw ako. Gayong wala naman siyang presentation. Tanong ko sa kanya, may nagiba ka ba sa aking presentation? Yes or no? Bilang negatibo ka. Sagot, Mr. Moderator. Yes. At siya mismo ang gumiba sa kanyang tema sa pag-amin niya, sa cross-examine ko sa kanya, sa first time niya, na wala talagang pinagbawal na i-celebrate ng mga Kristiyano ang Karawan. So siya mismo, hindi akong gumiba, Mr. Moderator. Siya mismo gumiba sa kanyang tema. Salamat, Mr. Moderator. Okay, meron ka bang nalalaman na sinabi ko na walang sinabing ipinagbawal? Ang tinatanong ko sa iyo kanina, meron bang nasusulat na magdiwang kayo ng birthday? Yan ang iniintay ko na isasagawa mo sa presentation bilang negatibo. Dapat sinemento mo yung tindig mo. Napatunayan mo bilang negatibo na merong nagsagawa Kristiyano. Yan ang iniintay ko para magiba mo yung aking presentation, no? Ang nangyari, nag-ad hominem ka lang. Wala kang naipakita. Sino ngayon ang naghahabol tabla? Ako o ikaw?
Tapos na po yata yung oras ko bilang pagtatanong. Ano po, nasa cross-examination lang po. Sige po, i-waive ko na. Ako na po uli ang rebuttal po ako. Magre-rebut po ako. I-waive ko na po yung aking oras sa cross-examination. Conclusion na ba to? Mr. Moderator, conclusion na? Oh. Hindi po, rebuttal pa lang po. Rebuttal pa lang po. Baka po medyo nalilito kayo. Hindi, ganito Mr. Moderator. Kaya nga po tinatanong ko siya kung anong presentation yung ginawa niya. Wala po siya presentation na gawa. Dito, ganito Mr. Moderator. Sandali, diyo mo nga moderator ha. Kasi siya yung last mag-cross-examine. Diba? So, pangalawang cross-examine na Hindi po. Wala siyang ginawang presentation. Rebuttal stage pa lang po, Mr. Tapos na. Moderator. Baka po nalilito po kayo. Di, ganito. Moderator. Yes. Tama. Tama. Tama, yes. Okay, salamat bro. So sa aming mga Kristiyano, bakit nga ba nagdiriwang kami? Makinig ka dyan mo nga. Ito yung kulang lacking sa iyo. Bakit nga ba kami nagdiriwang sa kaarawan? So dito sa isang verse, siguro hindi ko nababanggitin to, conclusion naman to alam ko naman hindi mo alam to. Sabi ng verse dito, sapagkat sa pamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at ang taon ng iyong buhay ay magsisidami. So, di ba? May verse tayo diyan. Kaya nag-celebrate. Ang application natin diyan, kung paano natin gamitin ang application sa verse. Sinabi dito sa iyong mga kaarawan ano ba tawag dito mga kaarawan? Di ba? Kaya sinasabi ko sa iyo, butata ka sa sarili mong sagot kanina at unbiblical yung sinasabi mo kasi may sinasabi nga sa Biblia patungkol sa mga kaarawan at sa mga taon ng iyong buhay na magsisidami. Pakalinaw. Study more, Jumong. Pagbira ka, iyak. Harap ka sa akin ng debate, iyak rin naman pala. Pakalinaw. Kaya hindi ko to ano sa'yo kanina. Alam ko, kung gagapangin mo to, kaya kung tuso ka, mas tuso ako sa'yo. At least, naharap mo na yung taong magpa mukhang kawawa ngayon. Harap pa ng debate, iyak rin naman pala sa dami mong dumini. Saka, the way of questioning mo, titingnan mo, more on abdomen. You're not a professional debater, bro. Take note mo yan sa sarili mo. Nakakatawa ka. Ito yung verse kanina. Sapagkat sa pamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan. At ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Yan na lang resulta sa iyo. Basa ka kasi hindi mo alam ang mga bersikulo lahat. So, dito pa sa isang verse pa. Ano pa ba? Nadali yung mga bibigyan kita ng sa titingnan natin dito sa ibang magiging error ka dito ngayon sa debate natin ngayon. Magmukha kang kulilat. Kala mo, makatuso ka? Tuso ka? Nagkataon, matalino yung kaharap mo Dito pa. Pasa pa tayo dito. Panayhabol mo na nga lang sa akin Dahil pabaya yun sa sagot mo. Ikaw mismo bumasag sa sagot mo. Sabi pa dito. Marami akong dokumento dito mo patungkol sa kaarawan ngayon. Ang kasalanan mo,
umagri ka na wala palang ipinag-utos na pinagbawal. So ibig sabihin pag walang pinag-utos na pinagbawal na i-celebrate ang karawan ng bawat tao, hindi kung hindi pinagbawal, ano bang pusit niyan? Hindi pinagpagawa. Sabi pa dito, ano, pero kasi alam lahat ng ano eh, nananatili ka kasi sa Biblia ninyo na kulang-kulang. Yan, sa dami mo pang ad hominem. Ikaw naman na nag-adom, wala, mga kunti lang nga yung mga argumento ko na binitawan ko. Dahil alam ko naman i-adom mo yung lahat eh. Hindi na kita hayaan, papunta pa doon. Pambihira ka. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga gagalak at ating katuwaan. Diba? Mamaya mong actually, hindi ko ipaalam sa iyo to kung sino ang unang Kristiyano na nagunita nito ng karawan. Take note, ang unang Kristiyano na nagunita ng karawan niyan, ang Panginoong Kristo. Dahil siya yung Kristiyano. Hindi mo makita sa mga aral yan kasi nakabatay ka lang sa ano. Titingnan, actually, may isa pang aral ako na yung hindi nyo pagtanggap kay Panginoong Kristo. Alam ko naman kaya hindi nyo siniselebrate yan kasi nga, ang tamang doktrina talaga yan sa inyo, hindi nyo tanggap ang Panginoong Kristo sa kanyang pag-eksistido dito sa mundo. Mula pang ng pagkabata niya, hindi niyo siya tanggap. Yan yung totoo. Hindi niyo tanggap ang Panginoong Kristo kaya ayaw niyo mag-celebrate sa mga araw-araw, 1 year na selebrasyon. Ayaw niyong mag-celebrate sa ordinary time. Yung ordinary time, yan yung pagbigay natin ng galang sa mga bagay na nagpatuo. Wala kasi nga kayong mga celebration eh. Pero kung tanungin ko, hindi ko na nga inipit sa'yo kanina, kung ilang taon ka na. Sabi, alam ko, isasagot mo, kung ilang taon ka na ibig sabihin, nagbase ka pa din sa araw na pinanganak ka. Di ba? Hindi ko na yun sinundutan kanina Naawa na ako sa'yo Panaiyak mo na. Marami dyan mong titignan mo pa, nabasa pa tayo yung isang talata. Pakisabi lang ako, bro, kapag time na ako. Sabi pa dito, hindi ko bibigay sa iyo mga magiging error ka dito kung saan mo hanapin. Sabi pa dito, minamahal, aking idalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at mabuti ang iyong katawan na gaya ng pagginawa sa iyong kaluluwa. Di ba? So, it's a part of celebration to Pabihira kayo. Hindi nyo pala siniselebrate ang Kristo sa pagkatao nyo. Diba? Hindi nyo pinagdiriwang ang Panginoon sa pagkatao nyo. Kumukot kayo, paratang ninyo, dalawang tao lang ang nag-birthday sa, kanina sabi mo, 2 tao lang na specific sa Biblia ang nag-birthday. Si Herodes yung isa, sino yung isa. Malinaw, nakikita ko tuloy sa'yo. Tinataas mo ang karumihan at hindi mo tinataas ang kabutihan. Magiging aral sana sa iyo ngayon na si John Real yung nakaharap mo. Kasi ikaw mismo sa argumento mo at ginagamit mo nga referensya na hindi yan kay Kristo ang mga argumento at referensya na ginagamit mo. Nagiging kulilat ka ngayon sa usapin natin ito. Ano pa ba dito? Harap-harap ka, iiyak rin naman pala. Sabi pa dito. Dito sa 90, sabi dito. Take note, Jomong, nasa lahi na tayo ni David, Jomong. Wala na tayo sa lahi ng mga serpent, Jomong. Laliman mo lang pag-aaral mo, bro. May karunungan ka, kaso nga lang, hindi mo kayang i-handle yung karunungan mo. Nasa maling daan ka kasi. Yan yung nakita ko sa'yo. Dito sabi ng hindi ako nakipagmagalingan kung talagang hindi ko sukat ang kalaman ko. Ikaw, puro ka tal-tal kanina Puro ka lang yabang pala. Wala pala
Maski yung argumento mo, hindi mo kayang tindigan eh. Iniiwasan mo na, inaabulis mo na. Dito ka na, nagabul ka na ng tabla sa akin. Hindi mo man napansin sa sarili mo yan. Tapos dami mo pang ano, hindi ano. Sabi dito ng ano, 92. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Napakalinaw. Ano sabi? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Kaya wala kang karunungan, Jumong. Hindi mo pinagdiriwang yung karawan mo eh. Si Kristo yung karunungan, si Kristo yung kaarawan. Siya yung unang patutuod dyan sa kaarawan. Di ba? Walang pinagbawal. Ikaw lang, gawa mo lang yung pinagbawal mo. Nakakatawa. Ay, sad to say, Jumong, na-enjoy ako sa'yo. Hindi sa aral mo, kundi sa espiritu na mayroon ka at sa behavior na kinokontrol ka ng spirit of behavior na nasa iyo na hindi naman sa tamang daan niya. Nasa lumang daan niya. So, dito pa, babasa pa tayo dito. May marami yung dami kong ano dito, extra reference. Hindi ko lang binigay sa'yo kanina kasi alam ko, gagapangin mo yun eh. Di ba? Hindi ka nakabutas. Mukha ka tuloy kulilat sa akin. Gagapangin mo yun eh. Sisirain mo yung mga pirlas eh. Di ba? Hindi kita inayaan na mapuntahan mo yun. Di ba? Hindi mo kasi kabisado. Ang form of dami yung pang hindi ako naglatag. Kaya nga hindi ako nag-affirmative. Nag-negative ako. Hindi mo ba napansin yan? Inabudol kita eh. Sabi dito na. Sige, yan lang. Salamat, Mr. Moderator. Talagang hindi marunong makipagdebate itong aking natagpuan na birthday boy. Bakit ko po sinasabi na hindi marunong makipagdebate? Wala siyang naitayo na presentation kahit negatibo siya. At during rebuttal, wala din po siyang nairebat na natili lang sa isang punto. Kumbaga sa tinapay, sa kanin naman, kanin lamig, bahaw po wala pong laman. Tapos sasabihin niya, ako pa po yung nag-aapultaw ng tabla. Samantalang sa presentation pa lang po na ilatag ko bilang afirmatibo. No, ang tema namin, walang birthday sa Kristiyano. No, ipinakita ko batay sa kasulatan, mayroong nag-birthday hindi Kristiyano, si Paraon, tsaka si Herodes, at masama ang naging resulta. Hindi niya tinutulan yun. No, kung siya ay negatibo, dapat wasakin mo, gibain mo ang tindig ng afirmatibo kung marunong ka talagang makipagdebate. Wala, puro ngak-ngak lang. Natatandaan ng tao sa'yo, ad hominem, kumbaga nang magbagsak ang Diyos dito ng biyaya, no, hindi ka nakasalo, sana kahit tansyal sumalo ka. No, nung nagbagsak dito ng pagiging ad hominem, ang laki ng dala mo, ba't siya umaapaw, liglig pa? Anong klase pagdidebate yan? Unang-una, afirmatibo, may nagiba ka ba? Sa akin, wala kang nagiba. Nasimento ko yung latag ko. Hindi mo napamalian. Kanina inaabang ako, sabi ko, aabangan namin yan. Letra por letra pa nga yung sabi mo. Oo, letra por letra. Sabi ko, meron ka bang maipapakita na isang Kristiyano na alam niya na sinasang-ayunan niya ang birthday, nagdiwang siya ng birthday? Tapos tinuro mo ang Panginoon Jesus. Sino ba nag-birthday sa Panginoon Jesus? Siya ba? Siya ba? Iniutos niya ba? Ipag-birthday niyo ako! Wala siya sinasabing ganun. Ano sabi niya? Alalahanin niyo ang aking kamatayan.
Yung kanyang kamatayan, ang sinasabing alalahanin, hindi niya sinasabing alalahanin ninyo ang kapanganakan ko. Doon pa lang, tiyaya ka Natatawa naman ako sa'yo. Dumayo ka pa rito para mapahiya, butatang-buta ka. Tapos babasa ka, ano ba yung kaarawan niyan batay sa context? Pag-aralan mo muna bago mo iyan sa English yan, days, no? Ibig mo sabi, araw-araw magbibilang ka ng birthday mo. Katawa tong taon to eh. Dami kong tao, 150, di lang 150, 1,000 eh. Hindi ko maiwasang matawa sa'yo. Sabi mo sa akin, matalino ako, tuso ako. Sa sobrang takot mo, hindi ka lang naglatag eh. Kaya ano naman yung pakikipagdebate mo? Walang laman. Kaya karapat dapat ka sa ganyan eh. Tapos sasabihin mo, nanalo ka. Meron bang nanalo, puro laway, walang patunay? Sakit lang ko sa'yo. Kahit ang mga makikinig sa'yo, mabubuisit eh. Wala kang nailatag, negative ka pa naman. Samantalang ako nasimento ko yung latag ko. Meron pa nga akong mga secular history, bukod sa biblical, kompleto rekado, ika nga. Wala kang nagiba eh. Ang ginawa mo na nagagawa. Tatawa ako sa'yo. Ibang klase ka bang ipagdebate? Natatakot ka sa akin. Yan ang tuloy nagdala ng silo sa'yo. Nasilo ka. Sabi sa Kawikaan 29:25, ang takot sa tao ay nagdadala ng silo. Hindi ka na makaiwas eh. Nasilo ka, kaya sa sobrang takot mo sa akin, wala ka nang nailatag. Tanda mo, negative ka. Gibain mo yung presentation ng afirmatibo. Porque ba sinabi mo, wag, hindi, mag-birthday kayo? Wala naman tayong mababasa, mag-birthday din kayo eh. Sa Biblia ba, mayroon ka bang mababasa na magsipag-shabu kayo? Wala naman din eh. Pero alam natin, masama yun. Hindi na kailangan minsan ang pag-aaral ng Biblia. Junril, birthday boy. Ginagamitan niya ng tinatawag na common sense lang. Sentido común. O halimbawa dito sa Mateo 24:15, ano sabi no do sa keynote ni Mateo? Unawain ng bumabasa, wala kang reading comprehension eh. Sorry to say no, sa adumenem ko no, na nagsabog ng katangahan ang Diyos dito sa lupa. Sinalo mo. Ang tindi ng baon mo, Junril. Hindi lang tabo yung baon mo, drum-drum eh. Ang lupit mo. Napakalupit mo, Junril. Lahat ng katangahan sinalo mo eh. Tapos may gana ka pang magmalaki. Pag mamalaki mo yung ganyang klase ng debate. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Sa sobrang takot mo eh. Kaya nga, sa sobrang takot mo, sad to say, idiomatic expression, umurong yung bayag mo. Sa sobrang pag-urong, wala ka nang nailatag. Puro wave. At saka na siya ako, Junril. Tapos may gana ka pa. Ikaw ang nanalo. Meron bang nanalo na puro laway? Walang nailatag. Ako naman, Junril. Ikaw ang hari ng komedya. Sagana ka sa ado. Nakakahiya sa mga makikinig ng debating ito. At marireplay pa. Yung sinasabi mo na negative ka, wala kang naitumba eh. Tinumba mo yung sarili mo. Tinumba mo dahil sa iyong katangian na kay. Anong kay? Bubulong ko na lang, baka marinig nila. Papangahan.
Ay, naku, John Ray. Ano ko lang? Ano ko lang? Hindi ba alam mo? Pinapili ka lang na suka ng nanay mo, dito ka pa nagkalat. Ibang klase ka. Naawa ako sa'yo. Birthday boy! Sana araw-araw birthday mo para masiyahan ka. Pero take note, wala kang naipakita ng mga Kristiyano na birthday. Naawa ako sa'yo. Sabi ka sa birthday. Ano gusto mo regalo, John Real? Gusto mo ba palitan ko yung binigay sa'yo? Natatawa talaga ako. Hindi ko mapigilan, John Real. Panalo ka sa katangahan. Engot. Pag mamalaki mo pa ganyan, ganyan ang uri ng pakikipagdebate mo. Ay, nako, John Real. Sumakit yan ko. Nakakatawa. Ibang klase ka. For the first time, ngayon lang ako na nakaharap na sobrang takot, walang nailatag. Puro wave. Wave na oras ko. Puro lagi kayo, sige, wave ko na. Wala na nailatag tapos nag-wave ka. Ano yan? Ano natin debate yan? Nakakahiya yung ginawa mo. John Real, nakakahiya. Huwag mo nang ulitin yan, John Real, ha? Huwag mo nang ulitin yan. Babatukan kita pag inulit mo ulit yan. Buti na lang sa akin ka natapat. Oo, mag-birthday ka. Sabi ko nga sa iyo eh. Hindi namin pinakikilaman kahit araw-araw kang mag-birthday. Wala kami paki dyan. Sa amin, maka-Kristiyano kami. Dapat may saligan niya pag birthday mo. Yan ang hinahanap sa iyo. Eh ano ginawa mo? Nyaw. Puro tilao, puro mangitlog ka na. No, mangitlog ka na para wag ka nang pumutak. Natatawa talaga ako sa'yo, Diyos. For the first time ngayon lang ako nakaranas ng debating ganyan. Sa sobrang takot, umurong talaga betlog mo. Naman na, bro. Okay, salamat po kay Okay po, marami po salamat sa ating naging tagapakinig. Pasensya na po kung naka-open kasi po kumbaga nile-level ko lang po yung paraan ng pakikipag-usap ng aking kausap po dito. No, kung narinig niyo man po ako ng ganung pananalita, yun po ay para sa kanyang kagamutan. Maraming salamat po sa admin ng DevCon. Maraming po salamat kay Bro Eric na tumayong moderator, no, na nagsakripisyo siya yung nag-live, siya pa yung moderator, no, at maraming salamat. Sana po next time po na makapakinig kayo ng ganitong debate ay hindi na po ganito, no, yung po sana po na magdidebate rito ay sumunod po sa rules. Kahit po negatibo sila, dapat po sana may mailatag sila na presentasyon, rebuttal, paninindigan para maitayo naman nila yung kanilang pananampalataya. Huwag po kayong matakot sa tao, no, batay po dito sa Kawikaan 29:25. No, takot sa tao, nagiging siluyan. Ayun po, nangyari, no, natakot sa tao, kaya naglupasay ng gusto, no, nag-iiyak. Kaya next time, sana, no, wag ganun po, no, kasi nasa debate po tayo. Maraming salamat po. Thank you. Okay, salamat po, Bro Eric, sa pag-moderate at saka salamat din sa time sa
pag-effort mo sa tao sa Facebook. At salamat din Jumong sa napakagandang bunganga mo, no. At least naalam na din ng tao kung ano ka at sino ka. Ikaw na mismo ang sa sarili mo na mismo pinapakita kung ano kang klaseng tao. Yun lang naman ang pakay ko, bro. Kundi ipaalam sa mga tao kung ano kang klaseng tao. Ayon dito sa Mateo 7:1 sabi dito. Wag kayong magsihatol upang wag kayong hatulan. Tapos na po debate, pasalamat na lang. Nag-aabol tabla pa eh. Kumukoto ng bird kanina, bro. Kumukoto ng bird. Tapos na po debate. Sapagkat sa hatol ng iyong Nag-aabol tabla pa. At sa panukat ng iyong isusukat ay susukatin kayo. So, yung ginawa ko kanina, sinusukat ko lang siya. Tinitindi ko lang dito sa binabasa ko. At salamat sa tanan dito. Mr. Moderator. Congrats sa inyong Congratulations. dalawa.